So, blessed tayo today na tayo po ay muli pinagsama-sama ng ating Panginoon para sa kanyang napaka-noble na gawain sa ating mga buhay, ang makasamba sa kanya. And sa oras na to, again, magwo-worship tayo kay Lord sa pamamagitan naman ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, pagbubulay ng salita ng Diyos. At gusto ko kayong imbitahan sa ating teksto for today. Doon pa rin sa book o passage na in series ay tinatalakay po natin in the book of Hebrews, Hebreo, Kabanatang 12, talatang 5 hanggang 13. Meron po tayong sufficient Bibles na po available for today dahil tayo po ay nagkaroon ng privilege na maka-avail po ng Bible sa Philippine Bible League for only 50 pesos. Yan po ay 300 plus sa bookstore. So, thank God, nadagdagan na po natin yung ating kulang na at iilan na ng mga church Bibles. So, taas lang po ang kamay ng mga wala pong Biblia, gusto po makabasa ng salita ng Diyos. At bibigyan po tayo ng ating mga ushers. Ito po, may 6 pa po dito sa aking harapan na pwede po nating i-distribute. Okay? Pwede ba nating i-distribute ito? Sayang naman kung kasi nakikita ko marami ang walang hawak na Bible. Okay? So, ito po, sa unahan, paki-distribute natin, mga kapatid. 6 pa po ito. Napaka-importante po ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos aside from pakikinig. For us to be able to see for ourselves kung ano nakasulat, nakahayag na salita ng ating Panginoon. Dahil as we read, diyan po nakakapangusap ang ating Diyos sa ating mga puso, sa ating mga isipan. At tumatanim po siya ng mas matindi aside from pakikinig. So, kung kayo po ay naroon na sa ating passage, pangunahan ko po ang pagbasa. Hebrews 11, Hebrews 12, verse 5. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas marapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Ibahagi ko po sa inyo ang isang mensahe halo po sa ating binasang mga talata which is about chastening, the assuring love of God. Chastening, ang ibig sabihin ay discipline, punishment, or rebuke.
Isang Greek word po ang chastening na ang ibig sabihin ay child training, instruction, or discipline. So, kung maririnig niyo po ako na ginagamit ko po yung word interchangeably na child training, instruction, discipline, I'm pointing to chastening o chastisement. So, synonyms po sila. And to start with, sa message po na to, kamakailan, last Sunday, na-quote ko po sa inyo ang ilang mga famous na athletes ng ating bansa, mga world champions. Paeng Nepomuceno, Efren Bata Reyes, Manny Pacquiao. And sila ay alam natin na kaya naging popular, naging famous, naging victorious sa larangan ng kanilang sports ay because of training. Dahil sa kanilang paghahanda at pagsasanay bilang atleta. At silang lahat ay nagsimula sa murang gulang pa lang. Sa murang gulang pa lang. Pakisundan na lang ako, Sister May. No? Hindi ko kayang pagsabayin. So to become famous athlete, just like them, ang preparation or training has to be sa early age. Boyhood, bata pa lang. Hanggang sa tumanda, lumaki, maging adult siya, ay consistent na training, pagsasanay ang kanyang dapat gawin. That is so important. Si Manny Pacquiao, mga kapatid, ay 12 years old na mag-start mag-training ng boxing. And at the age of 19, siya ay naging world champion. So siya ay 45 years old ngayon. 3 years ago, nag-retire siya. So, 30 years na siya. 30 years siya, all in all, na naging boksingero. Si Efren Bata Reyes, 8 years old nung siya magsimulang magsanay ng billiard o pool. At the age of 40, naging world champion siya. So, wala siyang in-announce na retirement. At sa edad niya ngayon na 70, lumalabas, 62 years na siyang nagpo-pool. Naglalaro ng bilyar. Ayan, baka nakakalaban pa siya ni Benzano. O nakikita natin siya kung saan-saan. Tumutumbok pa rin si Efren Bata Reyes. Hindi pa siya nagre-retire. Bagamat may edad na siya, 70 years old. Lately, si Carlos Yulo, naging world champion sa gymnast, kababayan natin, nagsimula sa 7 years old na gulang, nung nag-training. At kailan lang, di ba? At age 24, siya ay naging world champion. Double gold yung nakuha niya. So, 24 pa rin siya until now. And lumalabas, 17 years siya na nagsanay, nag-prepare para sa kanyang larangan at siya ay nagtagumpay. Sa buhay natin, ang trials ay isang spiritual discipline ng Panginoon. It's also a kind of training na binibigay, pinapadala, pinaparanas ng Diyos sa kanyang mga anak upang ang mga mananampalataya ay mag-mature. Pakisabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng trials as training. Kaya wag tayong ma-surprise, wag tayong magtaka, wag tayong mabigla kapag as a believer of the Lord, tayo ay mayroong mga mapagdadaan ng mga pagsubok ng buhay. Sa iba kasi, sa maraming tao, even so sa mga churches around us, ang trials ay nire-rebuke nila. Ang trials ay kanilang dinidetest. Sinasaway, in Jesus' name, karamdaman, problema, sakit, lumayas ka. Matapong ka sa dagat. Not knowing na paraan ng Diyos ang mga pagsubok, ang mga testing, ang mga trials, part ng training, para ang isang mananampalataya ay mag-mature, lumago, at tumatag sa pananampalataya. So, it is a must. Kailangan, kumbaga sa isang putahe o pagkain, rekado siya ng buhay natin bilang mananampalataya. So, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay kakikitaan po natin ng
Hindi po pagiging cruel, pagiging malupit sa atin dahil sa pinapayagan niya o pinapadala niyang mga trials o rebuke o disiplina o punishment. Kundi, yan ay expression, manifestation ng kanyang pagmamahal sa atin. Just like a father, a parent, na nagdidisiplina ng kanyang anak. Di po ba? Ito po ay dahil sa mahalaga sa kanyang anak, mahal niya ang kanyang anak. That is why dinidisiplina niya o china-chastise niya ang kanyang anak. So, we must believe that chastening comes from the Father's heart of love. Sa puso ng Diyos na umiibig ng tunay, dakila, dalisay sa kanyang mga anak. So, today, ang interrogative na i-raise ko po sa bawat isa sa atin is that what are the proofs that chastening o discipline is the assuring love of God? Ang una po na proof is the Holy Scriptures. Kasi sa verse 5 and 6, ang nandiyan po sa verse 5 and 6 na binasa natin ay quotation po from Proverbs 3, verses 11 to 12. Meaning, scripture po yan na kinote ng writer ng Hebrews from the Old Testament passages, Old Testament scripture. Proverbs 3, 11 to 12. Ang sumulat was no other than Solomon. So, dito po natin nakuha ang isang katotohanan na nagpapakita ng proof na ang chastening o trials o discipline ng Panginoon ay bunga ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Lamang sa panahon po ng Hebrew, sa ating passage, nakalimutan po nila yung quotation na yan from the Old Testament scripture. Nakalimutan nila yung Word of God. Nakalimutan nila yung Holy Scripture. And they were about to give up. Kaya ang author ng Hebrews, ng ating passage, ay ini-encourage po sila na bumalik sa basic, pahalagahan ng salita ng Diyos, basahin, bulayin, i-meditate, and most of all, sundin at isabuhay. Because sila sa panahong ito ay nagkaroon na ng dullness to the Word of God. Ibig sabihin, hindi lang nila nalimutan na yung salita ng Diyos na narinig, nabasa nila, naunawaan nila, kundi somehow they already defies. Dinidisobey na nila yung Word. Kagaya lang sa ating panahon. Somehow, meron tayong mga kasama dati. Di ba? Hindi na nagsisimba. Okay? And yet, alam nila, utos, nabasa, nakatayin sa isipan, na ang pagsisimba, pagsamba sa Diyos, ay utos ng Panginoon, once a week. Ang pagpipray, pagbabasa ng Bible, ang pagsunod sa utos ng Diyos, alam. And yet, they came to a point na naging dull na sila doon, nag-doubt na sila sa salita ng Diyos, sa Holy Scripture, and they decided na wag sundin yung sariling kagustuhan, at ano ang nangyari? They gave up. They became inactive, at hindi na po sila nagagamit ng Panginoon. Hindi na nakapaglilingkod sa Panginoon. So, ang chastening o discipline ng Diyos, ng Ama sa atin, ay pruweba na tayo ay nagmamature. Lahat ng nakakaranas ng discipline ay magsabi nga ng amen. Yan, di ba? Sa mga magulang natin, nakakaranas tayo ng discipline. Tayo naman mga magulang, nakakaranas din tayo ng discipline from those people na may authority sa atin. And lahat tayo ay subjective sa authority ng Panginoon na nagdidisiplina din sa kanyang mga anak, and that is you and me. Kaya nga, kung tayo ay nakakaranas ng pagdidisiplina ng Panginoon, then we are maturing. Tayo nagmamature. Kasi kung kung ilang taong ka ng Christian at nanatili kang Christian ngayon, active na Christian, kung sa church na to na mag-18 years,
ay nandito ka pa rin sa kabila ng after 10 years ka na dito, 12 years, 15 years, 17 years, nandito ka pa rin, you're growing and you're maturing. In the area of discipline, trials, yung paglililok ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga circumstances, sa pamamagitan ng mga testings and trials. So ang ganda nun, makikita natin ang kahalagahan ng mga trials na yon na napagdaanan natin, napagtagumpayan natin, at nananatili tayo sa pananampalataya at paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. That's a Father's love. Pag-ibig yan ng Diyos sa kanyang mga anak. At ang Diyos natin ay gumagamit ng rebuke from His Word para tayo po ay mag-mature o makapanauli ang atin pong katinuan, ang ating kaisipan, ang ating pananampalataya, ang ating kalakasang kailangan na ma-maintain, ma-sustain. And at times, ang Diyos ay gumagamit ng mga circumstansya, mga karanasan from without, even from within us, dahilan para tayo po ay masubok at mapagtagumpayan ito. Pag napagtagumpayan ng mga pagsubok, ay nagdadagdag sa atin ng maturity. Tingnan mo yung katabi mo, mukha na bang matured? Okay. Ayan. Hindi naman sa kaya mature may mga puting buhok ng kagaya ko. Ang dami ng guhit sa noo, ibang maturity. Praise God for that. That means binigyan tayo ni Lord, pinagpala tayo ni Lord na mahabang buhay. Amen? Ayan. Kaya, tapos, tanda po yan ng wisdom, yung ating mga physical na features, dahil medyo nagkaedad na tayo. Pero, the fact na tayo Christian na tumatagal sa takbuhin, sa pananampalataya, sa gawain ng Panginoon, ay isang malinaw na ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin dahil nagbigay ang trials, ang chastisement, ang discipline ng Panginoon sa atin ng maturity. Di ba? Yung mga pinagdaanan mo noon na problema, pagsubok, ang bigat noon ng mga panahon na yon. Pero nasa na yun ngayon? Lumipas na, nawala na, napagtagumpay. At ang dami nating natutunan doon. Am I right? Amen? At ang dami nating mga kalakasang nakuha doon na hindi na natin, naging lesson natin yung past na yon. Na trials na yon, discipline na yon, para yung mga kagaya nun o mga iba pang mga pagsubok, kakaibat ng ganun pong mga circumstances ay mapagtagumpayan po nating muli. Makaya na nating i-thwart, i-detest, i-discern, i-overcome most of the time. So we matured. Amen? Sa pamagitan ng testings and trials o discipline, chastisement ng ating Panginoon. So, ang Diyos natin, mga kapatid, ay naglalayong hindi tayo ipampered. Hindi layunin ng Diyos na tayo po ay parang anak niya na spoiled, lazy, disobedient, hindi karapat-dapat na maging anak niya. Ayan. Nais ng Diyos na tayo po ay maging mabuting anak, nagmamature na anak. Ayan. Di ba, lahat tayo, gusto natin pag nagkaanak tayo, di ba, hindi manatiling baby. Isang araw, dapat siya ay gumapang, taas lalakad, tatayo, tatakbo, lalaki, yan, mag-aaral. Di ba? May paglago. Ayaw natin na manatiling yung anak natin after 15 years, 20 years, 30 years, bonjing pa rin, Pakita nga natin yung picture ng isang baby damulag. Ayan. Huwag niyong lilingunin yung katabi niyo kasi may mga spiritual na baby damulag. Ayan. Baby pa rin. Hanggang 15 years na kay Lord, baby pa rin. 10 years na kay Lord, baby pa rin. Bakit? Hindi makapagbuhat ng silya. Hindi makapagligpit ng ininumang kape. Hindi makapagligpit ng higaan. Hindi makapag-witness, hindi makapag-share, hindi makapag-testify, hindi makahayo, hindi makapag-present ng gospel. And yet, ang tagal-tagal na. Hindi pa rin ma-assign dito para mag-pray. Amen? And yet, damulag na. Amen? Mananampalataya, ang tagal na sa Panginoon, pero minya lang ang kayang gawin. Hindi maasahan sa mga malalaki
malalawak, mabibigat, at mga importanteng kalooban, utos ng Panginoon, gawain ng Panginoon. So God wants us to become mature and can be trusted with the responsibilities of life. Ayan. Gusto ba natin maging kagaya ni Jimmy Santos? Opo, pastor, kasi ang laki nun dede. Ang daming gatas. Dinuduyan pa. May taga-ugoy pa, may yaya pa. Pero awkward po yan. Di ba? Sa isang Kristiyano na hindi nagmamature, alam natin, mga unbelievers talagang, hindi naman lahat, pero mostly na mga unbelievers, hindi mananampalataya ng Panginoon, hindi talaga magmamature because ang chastisement sa kanila, ang discipline, ang trial sa kanila ay sumpa. Unlike sa mga believers, blessing po sa atin ang discipline ng Panginoon. Di ba? Parang isang ama na pagka nandisiplina ng hindi naman niya anak, ano ang magiging feelings ng bata na yon? Of course, mapupuot yun, magagalit yun. Di ba? Hindi niya ma-appreciate yun. So, kaya nga tayo po na mga tunay na anak ng Diyos na kanyang dinidisiplina sa pamamagitan ng mga pagsubok, ng mga sirkumstansyang negatibo ay kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil we become mature sa pamamagitan po ng chastisement ng ating Panginoon. Can we say amen to that? Okay. Ang pangalawa po na proof that chastening o discipline ay expression o assurance ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pangalawa po ay individual experience o kaya ay personal experience. Yan. Ito po ang pangalawang proof na ang discipline, chastisement ng Panginoon sa atin ay may hatid na katiyakan ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak. And that is you and me. Bakit? Dahil just like a human father, ang Diyos ay nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Just like a human father, na ang dinidisiplina niya ay anak lang niyang tunay talaga. Ganon din ang ating Diyos. Ang kanyang mga dinidisiplina ay tunay niyang mga anak. Kung hindi niya anak ang dinidisiplina, ang hatid nga po nun ay sumpa. At ang isang human father na magdidisiplina hindi niya anak ay pwedeng makasuhan. Normally, hindi niya dapat gawin yun kasi may magulang yun eh. Yung anak ng kapitbahay, dapat magdisiplina yung magulang niya, tatay niya, di ba? That's basic. Pero pag may ama o magulang na hindi nagdidisiplina ng kanyang tunay na anak, may ibig sabihin yon, di ba? Baka hindi niya mahal, baka hindi niya tunay na anak, o baka isa siyang pabaya na magulang. Ayan, nakakita na po ako ng ganyan eh. Mula maliit hanggang sa lumaki, nagbinata. Hindi po talaga kinanti. Hindi pinagalitan. Kaya maagang namatay. Age 20, namatay agad yung binatilyo na yan. Nasaksihan ko po yan. Na-spoiled. Kaya hindi nabuhay ng matagal. Dahil naging palalo, naging matigas ang ulo, naging pasaway. Dahil hindi na disiplina. Tunay na anak naman. Tunay na anak naman. Pero mali ang naging pagpapalaki. Hindi na disiplina, hindi na hutok, hindi po naparusahan sa kanyang pagkukulang, hindi na rebuke, hindi na paalalahanan. Kaya napahamak. And may mga anak na kaya hindi dinisiplina dahil hindi naman siguro mahal, hindi tunay na anak. So, sa buhay ng tao, even to you and me, pwede po tayong maging kakaiba ang atin pong pananaw, pagtanggap, pag-address sa mga dumarating po sa atin na mga disiplina ng Panginoon o punishment ng Panginoon, trials o chastisement ng Panginoon. A lot of people, hindi lang nila yan nire-review, dinedetest nila. They believe na hindi kalooban ng Diyos, na ang anak ng Diyos magkaproblema, mag-suffer. Ayan po ang turo ng marami.
Na dapat pag-anakan ng Diyos, puro blessing, puro magaganda. We don't believe on that. Are you with me? Because a father chastens his sons, his true sons. And those who escape chastening are somehow baka illegitimate children, hindi anak ng Diyos, o hindi mahal ng kanyang magulang. Kaya nga, ang Diyos ay palagi sa ating buhay as we experience, di ba? Personally, as we experience personally, kinokorek tayo ng Panginoon. Andyan yung nadadapa ka, then you realize, bakit ba ako sobrang nagmamadali doon? Hindi pa ako nagpe-pray. Inuuna ko na to. Natalisod tayo tuloy ay nalulod, mga ganon. O kaya ay tayo ay biglang napahiya, o kaya ay nasaktan, nagkasakit, nagkaproblema. Somehow, ang mga ito po ay paraan ng Diyos para tayo i-correct sa ating mga nagagawang pagkakamali. Bakit? Dahil nais ng Diyos, kaya tayo kinokorek, nais ng Diyos na matakot tayo sa Kanya, igalang natin siya, and most of all, sundin natin ang kalooban ng ating Diyos. Kaya niya tayo kinokorek. Di ba? Tayo mga magulang, pag kinorek natin ang ating mga anak, at napanuto, sumunod, di ba? At nagpakumbaba, masaya tayo nun. Amen? Pero ang kabaliktaran ng kanilang responses naman ay nagpapabigat ng ating kalooban, di po ba? Na kung may anak tayong sa kabila ng, di ba, inuurang mo na, ika nga ng mga taga-Bulacan. Binabambo mo na, wala pa rin. Medyo talagang that's so unfortunate. Pero, ang mga tinutuwid ng Diyos, kapag sumunod, hindi nag-respond negatively, bagkus ay tumalima, nagpasakop, nagtiis, nagpadisiplina, nagpamold sa Panginoon, ay tanda ng paggalang, pagmamahal, and most of all, pagsunod sa Diyos. Kaya whenever we do the will of God in the midst of our trials, in the midst of any trying circumstances and situation ng ating buhay kung saan tayo ay naiirita, tayo po ay nadidisappoint, nadidiscourage, nalulungkot, nababagbag, tayo ay natatakot, name it, na mga karanasang hindi natin gusto na dumating sa ating buhay, at kapag na-overcome natin, ang nailapat nating approach dito ay kalooban ng Diyos, we obey God. Nasusunod natin ng Panginoon, ekspresyon niya ng atin pong paggalang, pagpapahalaga, pagkilala sa ating Panginoon sa kanyang kalooban. So any of God's children who rebel against His authority, against God's authority, are in danger of death. Verse 9. Kung may hawak pa kayong Bible, kung kaya niyong balikan sa verse 9, may kapahayagan po dyan na kapag ang isang anak ng Diyos na kanyang tinutuwid, dinidisiplina, pinapanis dahil nagkakasala siya, o kaya hindi man siya nagkasala pero pinadalan siya ng pagsubok ng Panginoon bilang pagsusubok lang naman, kasi hindi naman lahat ng may mga pinagdadaan ng mabigat na sitwasyon, testing o discipline ay bunga ng kasalanan. Si Lord, hindi naman siya nagkasala, and yet ang dami siyang pinagdaanan, di ba, ng mga negatibong bagay sa kanyang buhay. Si Apostol Pablo ay nagmi-mission lang naman, nangangaral lang naman, di ba, tinalikuran ng lahat, nagsakripisyo, inalay ang buhay. Anong napala niya, di ba? Siya ay pinersecute, tinorture, siya ay in-imprison, siya po ay ininsulto, siya ay nireject, siya ay pinahirapan, a lot of things ay naranasan ni Paul. Hindi dahil siya ay nagkasala. But in verse 9, diyan natin makikita na ang isang dahilan ng kamatayan, man din ay maagang kamatayan, ay ang hindi pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, ang pagre-rebelde sa otoridad ng Panginoon, ang pagdidisobey sa utos at kalooban ng Panginoon. Naalala ko lang, ang mga Hudyo in the Old Testament times, the Israelites, di ba? Hindi sila nakapasok sa promised land. Bakit? Because of disobedience.
Because they rebelled against God. Di ba? Because they failed to submit to the authority of God in their lives. They were killed. They died. All of them died. More or less 2 million died in the desert. Yung second generation lang nila ang nakapasok doon, yung mga inapo nila. Pero the Israelites na lumabas ng Egypt, in the wilderness, papunta sa promised land, because they failed to submit to the authority of God, they died. Nangamatay po sila. Sa New Testament, para mas makita po natin ang katotohanan ito sa verse 9, si Ananias and Sapphira, mga believers po ito. Mga workers po sila. Ano nangyari? The people of God ay generously nagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Ng kanilang mga ani, ng kanilang mga bahagi ng kanilang kita, and some ay nagbebenta ng kanilang ari-arian at inihahandog nila sa Diyos. Nilalagay nila sa paanan ng mga apostol para magamit sa pangailangan ng iglesia. Pero nagsubi ng kupit itong si Ananias and Sapphira mag-asawa. Ang sabi ng apostol, ito ba yung napagbentahan nyo? Opo. Ito ba lahat? Opo. Pero saan ka? Meron silang, naging unfaithful sila. Meron silang ipinagkaila, nagsinungaling, at nagkaroon sila ng sansala sa kalooban ng Espiritu sa kanilang mga buhay. Hindi sila naging tapat. You know what? Di ba? Immediately, God killed them. Magkasunod silang tumimbuang dahil sa kanilang hindi pagpapasakop sa authority ng ating Panginoon. So any of God's children who rebel against His authority are in danger of death. Kaya nga, sabi ko kanina, kung tayo po ay nagkakaedad-edad na o may edad na, that's blessing. That is a long life. Amen? Blessing ng Diyos. Sino po sa atin ang prayer, maging mahaba ang buhay niya? Pakitaas kamay. O yun. Kahit ako, may edad na, gusto ko pa. Di ba? Gusto natin, mahabang buhay natin. Amen? Enjoyable ka mabuhay with God. Maglingkod sa Panginoon, magamit ng Panginoon. Ma-enjoy natin ang blessings ng Panginoon. Although, yung buhay natin sa lupa ay, di ba, may kaakibat na mga kahirapan, pagsusubok, disiplina, di ba? Mga discomforts, inconveniences, but we appreciate life. Amen? Longer life. Yan, blessing po yan. On the contrary, a life na hindi in submission to the authority of God, pwede maging maigsi. Amen? Ayan. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Sabi mo sana, ingat ka, baka maigsi lang. Amen? Okay. Purihin ang Panginoon. So, ang pangatlo po na proof that chastening is God's assuring love. Assurance siya na tayo ay mahal ng Diyos is no other than the delightful outcome. Yung blessed, enjoyable na resulta sa ating buhay, hatid ng pagdidisiplina, pagsubok, punishment, chastisement ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi doon, sa verse 11, yung pangalawang phrase hanggang 13, if I may read, ito po nakasulat sa English. Sabi doon, later on, however, andyan naman siya, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. May sinasabi po dyan na bunga ang chastisement, ang discipline, ang rebuke, ang correction ng Panginoon, ang mga pagsusubok ng Panginoon, ang mga pagsubok na dumadating sa ating buhay bilang mananampalataya. Ano po yun? Ang sabi dyan ay harvest of righteousness and peace. Alam nyo, yung dalawa na yan, yan po ay totality ng isang buhay
na bagamat hindi po kumpleto sa lahat ng bagay, pero may fulfillment, may sufficiency, may contentment na buhay. Di ba? Gaya natin. Nung manampalataya tayo kay Lord, ang tagal natin believer, hindi naman tayo naging millionaire, hindi naman tayo naging billionaire. Wala tayong 7-digit, hindi tayo nagka 7-digit na bank account. Di ba? At a lot more maybe, hindi pa natin na-achieve. Hindi pa tayo nakalabas ng bansa, hindi pa tayo nakarating ng Paris, mga ganun. Hindi pa tayo nakapunta ng El Nido, man lang, ano. Pero, we're comfortable, we are contented, we have peace in our hearts. Whatever happens, tayo ay secured, may kaligtasan ng kaluluwa, at tayo mga anak ng Diyos, may spiritual inheritance, at alam nating ang buhay natin sa mundong ito pansamantala lang, at lahat ng ine-enjoy natin in this life ay lilipas, mawawala, iiwanan, at naroon talaga ang pinaka-importante na nasa atin, mapapasa atin, time comes, at yan ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos sa kanyang kaharian, time comes sa langit. And while here on earth, kung tayo po ay magsasubject sa authority ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon tamang response sa mga pagsusubok ng Diyos, lalo sa pagdidisiplina niya sa atin, pag tayo po ay nagkulang sa Kanya, tayo ay nagde-deviate, tayo ay nagpapadistract, o tayo nagkakaroon po ng deliberate na disobedience, righteousness, and peace. Pagka patuloy nating ino-overcome ang mga pagsubok, pagdidisiplina ng ating Bagamat ang pagdidisiplina ng Diyos, kagaya ng pagdidisiplina sa atin ng ating magulang, o yung ginawa natin pagdidisiplina sa ating mga anak, ay unpleasant. Hindi maganda, hindi masarap sa pakiramdam. Sino po sa atin nung pinalo ng kanyang tatay, nagsabi ng, yes, amen, sige pa po, lakasan nyo pa po, damihan nyo pa po. Diba? Iyak tayo nun. Nabulyawan nga lang tayo, dahil napagalitan tayo, talagang tulo na yung luha natin. Laglag na tayo maghapon, malungkot na. Diba? So, ang disiplina sa isang anak, hindi pleasurable, hindi enjoyable yan. Why? It gives pain, humiliation. It gives a rebuke, di ba? Pagkapahiya. At pagkakaroon ng, di ba, remorse o conviction na tayo nagkamali dahil dinidisiplina tayo ng ating ama. At sa totoo lang, sa nagdidisiplina ng ama o magulang, hindi rin yun pleasurable. Sino sa atin, nung paluin natin ating anak, kaya tuwan-tuwa tayo, ganti rin ako sa anak ko na to, dapat, di ba, na parang, kaya gusto mo siyang hatawin, dahil pleasure mo. Di ba hindi? I suppose, good fathers, kaya nagdidisiplina ang anak dahil mahal niya, ayaw niya mapariwara, ayaw pa, gusto niyang tumino, gusto niyang mapabuti, di ba? Di ba? Masakit din sa ama ang magdisiplina. Kaya wag nating isipin na pagka dinidisiplina tayo ng Diyos, tuntua siya. Na tayo nahihirapan o pinapahirapan niya at pinaparusahan. Just like you, as a human father o human parent, na pag nagdisiplina tayo ng ate, hindi naman tayo masaya doon eh. Ako po, 5 naging anak ko, talagang, sila po tanongin nyo, yan, bukang bibig, disiplinado yung tatay ko. Kasi nakaranas talaga sila sa akin ng palo. Yan. Si Benjo lang hindi ko maalala kung napalo ko kasi matalino. Kaya hindi ko napalo. Sumusunod lagi Sunod lang na sunod Ang bait Kaya hindi ko maalala kung napalo ko. Si Benz, ang naalala ko talaga na matinding paluan kami niyan. Hindi naman dahil pasawayan, Dahil bata Diba, gano'n naman talaga pag bata. Medyo madali pong magkamali, may tendency talaga magkasala, sumuway. Ayan, talagang nag-aabo lang kami niyan. Ayoko talaga ayoko mamalo kasi hindi masarap sa pakiramdam yung kahit hindi naman ako galit sa ginawa niya, magagalit-galitan ka Para, diba? Ang hirap pa namang paluin. Napakaliksi, parang daga. Hawak ko na talagang, hawak ko na sa brand. Biglang nakakawala. Talagang natatakbuhan ako. Kaya mahusay sa basketball, ang tulin. Ang bilis, ang liksi. Parang daga. Ayan. Hindi rin ako masaya.
Lalo si Benz, kaya nga umiilag tumatakbo masakit Di ba? Masakit. So, discipline seems unpleasant at the time to the son, even so to the father. Pero, may magandang benepisyo ang disiplina sa anak, sa iyo at sa akin bilang anak ng Diyos. Mula sa ating Ama na pagdidisiplina ay malaki ang parte o bahagi para po tayo ay ma-mold ng Diyos, mag-mature, and all the more, become matured sons and daughters of God. So on this topic, share ko po sa inyo ang acrostic topic na binigay sa atin ng ating Panginoon. May nakakaalam ba kung ano ang acrostic topic natin? What? Topic. Acrostic topic. Meron ba? Nakasunod? Wala. Kasayang naman tong pang-Starbucks na inihanda ko dito. Pang-Starbucks. Magkano ba kape doon? 20, di ba? Joke lang. Okay. Okay, pakita nga natin, Sister May. Ayan, kalog. Tama ba? Kasi nakakaalala na, kalog ang ating acrostic topic. Susundan nyo po kasi, sayang naman tong pang-Starbucks na inahanda ko kung hindi nyo susundan. Okay, kalog. Nang ibig sabihin, chastening, the assuring love of God. Palakpakan naman natin si Lord. Reminding us, encouraging us na ang mga pinagdadaanan natin na disiplina ng Panginoon, pagsusubok ng Panginoon, correction ng Panginoon, the-rebuke ng Panginoon, mga minsan unbearable na situation, circumstances na pinapayagan ng Diyos sa ating buhay, ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig na may katiyakan sa atin po mga buhay bilang mga anak ng ating Panginoon. Chastening, the assuring love of God. Na-discuss ko po sa inyo mga proofs ng kalog. Meron ba nakasunod? Kung ano yung mga proof? May acrostics din po tayong nabuo dyan. Okay, sabi ni Deaconess. Okay, HID. H-I-D. Ayan po siya. Pero, may ibig sabihin yung HID, di ba? May acrostic din siyang katapat. High school? Industrial engineer? Day off? Hindi po. Okay. Holy Scriptures? Individual experience? And delightful outcome. Diba? Yan yung ating major points. Okay. So, dyan po, sa mga katotohanan yan, ay nawa, tayo po hindi lang po ma-remind, kundi ma-encourage na kung wala man tayong pagsubok ngayon, kung hindi man tayo nadidisiplina ngayon, sooner or later. But I'm really sure, all of us, nakaranas ng pagdidisiplina, hindi lang sa ating mga magulang, manapa sa ating Panginoon. Kaya, instead of tayo ay mag-acquiesce, i-despise ang disiplina ng Panginoon, ang mga pagsubok, o ito ay i-rebuke, we must subject ourselves to the authority of God in our... Kasi gusto tayong lilukin ng Diyos. Gusto niya tayo lumago, mag-mature, mag-grow. Amen? At mas magawa pa natin, ng higit pa, ang kanyang pinapagawa sa atin ng kalooban at utos ng ating Panginoon. And to close with, on this topic, mga kapatid, kalug. Ano na ibig sabihin ng kalug? Okay. Chastising o chastisement, assuring love of God. Sa verse 12 and 13 ng atin pong passage, kung nandun pa kayo, dadaling ko kayo uli doon as I close with. Pero sinulat ko din po dito, nilagay ko sa slides. Pwede nyo na rin puntahan dito kasi baka English yung Bible nyo. This time Tagalog po yung ginamit ko. Sa huling mga talata ng ating passage, ito po nakasulat. Basahin ko lang po. Verse 12 and 13 ng Hebrews 12. Dito po ako magtatapos. Dahil dito'y
itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang mga kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling. Pakibalik nga, Sister May, sa challenge. Somehow on those verses, verse 12 to 13 ng chapter 12, it seems to us, dahil ang author po ng Hebrews ay palagi pong gumagamit ng mga athletic terms, words, di ba? Just like last Sunday, yung ating passage, merong mga clouds of witnesses na para bang yung mga Old Testament patriarchs, prophets, great men and women of God na nandun na sa Panginoon ay tila baga mga nakatunghay sa atin, na parang sa isang stadium, may mga spectators na nagte-testify sa atin, nagbe-bear witness. So, may running, may boxing, ganyan po ang Biblia. Even the book of Hebrews, may mga athletic na mga terms, words, illustrations. So, in our passage, sa huling mga talata, verse 12 to 13, it seems to us na parang may isang coach na nag-o-order. Ayan, praise God, nandyan si Coach Bibid. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Ayan, merong makakapag-attest sa atin dito na ang isang coach o trainer nagbibigay ng instructions yan. Amen? Nagbibigay ng gabay. Nagbibigay ng pagtuturo sa kanyang mga players. It seems to us that these verses 12 and 13 ay orders ng isang coach. Bakit? Balikan natin, Sister May. Sabi kasi doon sa verse 12 and 13, dahil dito itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang mga kamay. Diba? Yan ang pinalalakas ng mga coach sa player. Taas nga natin ating mga kamay, mga kapatid. Pwede ba? Dalawa? Yan, taas. Oh, praise God. Yan. Sabi dyan, no? Dahil dito itaas ninyo inyong mga nanghihinang mga kamay. Ano pa? At patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Okay. Tingnan natin mga tuhod ng ating mga katabi. Tayo nga tayo, mga kapatid. Tayo nga tayo. Tingnan nga natin kung matatag, malakas, kung hindi nangangalog. Ayan. Oh, marami yata aminado sa atin, nangangalog physically. Pinag-uusapan dito, spiritual. Spiritual mga kamay, kakayanan. Spiritual na mga paa, you may be seated. Diba? Patatagin daw. Sabi ni Coach, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? And the last but not the least, sabi dyan, at lumakad kayo sa daang matuwid. Diba? Allegory na naman yan, illustration na naman yan ng isang racetrack. Diba? Kamay, paa, pagtakbo. Ayan, pagpiprepare, training, na lumakad kayo o tumakbo kayo sa daang matuwid. Kalooban ng Diyos, para bang sa isang runner, di ba, kailangan, paano ba yung position? Sino ba runner dito? Puro basketball player nandito, mga varsity. Di ba, sa running, di ba, parang nakaganyan. Poporma, kailangan, di ba, na-train na. Malakas na yung kamay, malakas yung paa, tuhod, tapos kailangan nakapwesto talaga doon sa racetrack. Ready, para pag bang, di ba? Tatakbo siya. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Para tayo daw mga kapatid, pag na-train, nasubok, na karanas, na pagtagumpayan natin ang pagdidisiplina ng Diyos, pagsusubok ng Diyos, ito po ang mga magiging resulta, yung ating spiritual na buhay, katawan, lakas, kakayanan, inward qualities ay madidevelop, may strengthen, may empowered. At tayo ay magagabayan sa tamang landasin na nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Yan po ang hatid ng chastisement, ng discipline, ng pagsubok from our Heavenly Father na tunay na nagmamahal sa atin kaya tayo ay kanyang dinidisiplina. Can we say amen? Tayo po'y tumayo't manalangin. Meron po tayong aawitin na isang song. I just do not know kung song ito ng ating mga puso. I requested this song and I'm sure, if not all, most of us alam ang song na to. And I suggest na awitin po natin ito from our hearts. Dahil sa song na to, mga kapatid, ipinapakita ang Diyos na totoo, lumikha sa atin, ang Diyos na ating sinasamba, kinikilala sa ating kalagitnaan at mga buhay.
at sinasabing Diyos ng pag-ibig. Diyos ng pag-ibig. Dahil na i-relate ko po ito sa ating topic today. Chastening, assuring love of God. Isang pag-ibig ng Diyos na tiyak. At yan ay pinatutunayan niya sa pamamagitan ng pagsubok, salita ng Diyos na mga karanasan natin personally, individually. And the blessings na hatid afterward ng pagdidisiplina ng Diyos sa ating mga buhay, ng pagsusubok ng Diyos sa ating mga buhay. Let's sing this song for the Lord. Kung meron sa atin nangangailangan ng panalangin, nangangailangan ng intercession from our loving Heavenly Father, kung pakiramdam natin hindi tayo karapat-dapat sa Diyos because of our sinfulness, disobedience, panlalamig, hindi pagpapahalaga sa salita ng Diyos, hindi pagpapahalaga sa pananalangin, sa pagsisimba, sa pagpapatawad sa kapwang nagkasala sa atin, sa mga pinagdadaanan natin in life na inconveniences, testing, trials, temptations na ating iniiwasan, tinatakasan, hindi hinaharap according to the will of God. I challenge you, come to God right now. Right there where you are, open your hearts to God. Speak to God. God is listening to you. God is here with us. God is everywhere. And God knows everything. Even the whispers of our hearts, the very contents of our hearts, hayag sa ating Panginoon.
More so kung tayo lalapit sa Kanya today, magpapakumbaba, magsusumamo sa Kanyang habag at biyaya, pagliligtas sa ating kaluluwa, pagpapatawad sa ating mga kasalanan, pagre-restore sa ating spiritual lives, pagbabalik loob. Makasunod tayo sa Kanyang kalooban, sa lahat ng Kanyang kalooban sa ating buhay, lagi at tuwina, sapagkat tayo, from time to time, most of the time, mahina, limitado. On our own, we cannot do the will of God. And there are times we don't know what to do. We don't know what we apply in our situations. Kundi ang sarili lang nating karanasan, kaalaman, sabi-sabi, nakita sa iba. And yet, taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. God is here. Come to Him by faith. Believe in Him as the God, man incarnated, died on the cross for your sins. Just tell God that you recognize Him as your Lord and Savior, Creator, Redeemer, Deliverer, and your great provider. You will experience God. Sabay sa ating naririto na nangangailangan ng patuloy na sustenance sa kanyang spiritual life. Sa kanyang mga kinakaharap na pagsubok din naman. Struggles, panlalamig, panghihina, pagsuway sa kalooban ng Diyos, paminsan-minsan, o may habitual sin na nagagawa. Come to God in prayer. Let me pray for you. Let's come to God and believe that God is not just so loving, but a caring, generous, and powerful God in your life. That nothing is impossible. Because God is an almighty God. Let me pray for you. Let's come to God in prayer. Kung meron kang nais ilapit sa Diyos, whatever it is, right there where you are, raise your right hand. That is enough for God na makita ng iyong puso. Binubuksan mo, inaanyayahan mo siyang tumahan, maghari, o makapanatili siya sa iyong buhay. And all the more, even more in your life, for you to become more effective, more fruitful, more blessed, and more worthy na anak ng kataas-taasang Diyos. Salamat po sa mga nagtaas. Let's come to God in prayer. Sama-sama po tayo lumapit sa Diyos. Sa diwa ng pananalangin, paghiling ng may pananampalataya sa ating dakilang Diyos, Diyos ng pag-ibig. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po. Narito kami once again, thanking you for your holy words, for your living words, for your miraculous and powerful word na amin pong napakinggan, nabasa. Minsan pa'y nagpaalala sa amin na maraming katotohanan about you, about us, about your love unto each one of us. And that your love ay na-express niyo po sa pamagitan po ng inyong pagkukorek sa amin, pagtutuwid sa amin, pagre-rebuke sa amin from your word, from any circumstances. And most of all, dinidisiplina niyo kami, Panginoon. Kapag kami po ay nagiging pasaway, nagiging matigas ang ulo, nakakalimot po sa inyo, nagde-deviate sa inyo pong banal na kalooban, at hindi na namin kayo mag-glorify. Oh God, our Heavenly Father, I pray that each one of us, Panginoon, muli po na maging committed by your power, by your Spirit, by the power of your word, by your grace and mercy,
na makasunod kaming muli upang mag-glorify namin kayo, upang hindi lang kami magkaroon ng kasiyasiyang buhay, a blessed life in this world, kundi isang mas kalugod-lugod na buhay, kagamit-gamit na buhay, fruitful na buhay, meaningful na buhay in the service of you, our Most High God, na walang pangunahing mag-glorify, matatanghal, maluluwalhati, kundi kayo. At kami po ay magiging mga blessed recipients na mga benefits ng inyo pong mga itinuturo sa amin, pinapagawa sa amin, pagdidisiplina sa amin, pagdililok sa amin, pagre-rebuke at pagkukorek sa amin. Panginoon, salamat. Kayo na pong bahala. We commit to you our lives. We commit to you everything that we need in this life. Lalo na po sa amin po mga spiritual needs na hindi namin kaya on our own, kundi sa inyo lamang po nagmumulang lahat. Aming dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos, mahimalang Diyos, mapagpalang Diyos, Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. Salamat po, kayo na po ang bahala. We commit to you everything, our lives, with faith and thanksgiving. In the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, this we pray. We say amen. Let's sing this song once again for the Lord as our thanksgiving, honor, reverence, worship, and adoration to the glory of God. We say amen. Tayo'y magtulungan at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng